Tumayo po tayong lahat and we will worship our God. Come on! Come on, let's clap our hands. Everybody, let's sing. Sometimes you've gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you've gotta stare at the giant, worship from the lion's den. Sometimes you've gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you've gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Come on, everybody, sing! Give him praise in the highest praise. Give him praise in the highest. He is worthy. Yes, he is worthy of all of the praise. Sometimes we've gotta praise in the prison, cry out to heaven, shout till doors swing wide. Sometimes you've gotta stand on your shackle, brave in a battle, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere, praise. Give him praise in the highest praise. Give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Give him praise in the highest praise. Give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Come on, clap your hands like this. Sabay-sabay po natin i-declare ito. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Come on, sabayan niyo po. All my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Praise, give him praise in the highest praise. Give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Give him praise in the highest praise. Give him praise in the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Come on, who wants more? Come on, everybody, let's sing. Oh. Sabayan po ninyo kami. Oh. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. Oh. This is the day you've made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you've made, I'll rejoice and be glad in it. There's a supernatural praise rising up from my heart, up in my heart, the sound that has to be made. Oh Lord, everybody sing. So my heart will sing. You are good, and with everything I will praise. Whoa.
with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up from my heart, up in my heart, the sound that has to be made. Oh Lord, everybody sing. My heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Whoa, 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 whoa. Church, this is our declaration na kahit anong panahon, nasan man tayo sa kalungkutan, we will praise the Lord. Amen. Kaya naman po, sabayan ninyo ako. Come on, everybody, let's sing. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made. So I will Come on, raise your voice. whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made. So I will Give you praise. Whatever comes my way. I rejoice in you. This is the day you made. I will give you praise. So whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made. So I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made. So I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Come on, everybody, sing. Whoa. Whoa. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Come on, palakpakan mo ang Diyos. Purihin ka, Jesus. Amen, Father. Come on. Let's continue to be in the atmosphere of God. Church. You are here, God. Come on, let's sing. God is able. He will never fail. Yes, God. He is Almighty God. Greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Come on, itataas mo kamay mo. Let's sing. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God
is with us. He will go beside. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lift it up, lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave. Raised to life. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Oh, come on, worship the Lord. Open your mouth. Oh, you're able, God. Oh, you can do anything, God. Oh, we praise your name, God. Oh, God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that
you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, I need you. Come on, talk to the Lord. To soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse me. You're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, and that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith to trust what you say, and that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail. Oh my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Amen. Come on, sabihin mo sa Diyos. Your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, oh my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you'll never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Come on, for the last time, let's sing. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Father, patuloy ka pong magpakilala sa amin. God, ito po ang panalangin namin sa oras na ito. Give us faith, Father. Maraming salamat po. Ito lang pong itinataas sa oras na ito sa pangalan mo, Jesus. Tatay magsabi ng
Amen and amen. Thank you, Father. Amen. Sige po, palakpakan naman po natin ang praise and worship team. Hallelujah. Praise God. Anyway, good morning, Life Giver family. My name is Angel Hernandez po from Binyan Warrior Satellite, and I'm here to share my life-giving testimony. 1 year na po simula nung lumipat po kami from Life Giver Elliptical po, papunta po dito sa Binyan to commit and serve the Lord. Parang kailan lang din po nung nag-share ako ng testimony tungkol po sa giving. Pero habang binabalikan ko po yung isang taon na lumipas, lalo kong nakikita po kung paano po in-orchestrate po ng ating Panginoon ang lahat. Ayan. So by the way po, HR po ang naging work ko for almost 6 years. So nakakatawa po kasi hindi naman po talaga HR po ang tinapos ko. Ayan. So BS Entrepreneurship po ito. At kaya masasabi ko po na grace and favor po ng Lord ang nagdala po sa akin sa trabahong iyon. Mahal na mahal ko po sobra. Ayan, ang trabaho ko. Ginawa ko po ang best sa lahat po talaga ng responsibilities na binibigay sa akin, even projects. At sa loob po ng 6 na taon, proud po akong sabihin na never akong na-late sa work. Wow! Sino kayo dyan? Di ba? Pero noong consecration class po namin, may isang bagay po na paulit-ulit po na nire-remind or sinasabi po sa akin si Lord, nilalagay niya po ito sa puso ko. Na hindi lang daw po kami lilipat ng location para mag-serve. Kailangan ko rin po palang isuko yung position na matagal ko na pong pinanghahawakan. At yun po ay walang iba kundi ang aking career. Hindi po naging madali yun. Kasi before po ako nanganak, actually, ang hirap para sa akin na mag-resign. Pero no choice po ako, sensitive po ang pregnancy. At hanggang sa nanganak na po ako, hindi pa rin po ako pwede magtrabaho dahil kailangan kong alagaan po ang aming baby. So habang tumatagal, iniisip ko na po na baka panahon na ulit. Ayan, para bumalik po sa trabaho. Magto 2 years old naman na si Mika noon, sabi ko noon. So honestly, namimiss ko na rin po talaga maging HR, yung mga responsibilities, yung mga kasama kong mga professionals, yung mga ginagawa po namin sa HR, no? Pero hindi po talaga eh. Marami rin po talagang naging magagandang mga job offer, international, local, at kung ano-ano pa po na mga emails din ako na nare-receive. Pero habang nagpe-pray po ako, mas lumilinis, mas lumilinaw po yung calling ko sa Panginoon. Kaya sinabi ko pa sa Kanya, Lord, sige na po, para napilitan, no? Lord, I am saying yes to whatever you are calling me to do. So, nung gumraduate po ako ng consecration class, doon ko po tuluyan na sinabi sa Lord na di na po ako babalik sa corporate world. Nawala na yung ano ko doon, desire. Hindi dahil masama po ang magtrabaho ha. Ayan, hindi po dahil yun doon. Kundi dahil alam ko po na may pinapagawa po ang ating Panginoon sa akin na hindi ko po kayang ipagpalit at hindi po dapat pagsabayin. So, doon ko rin po na-realize na hindi po nasayang po yung 6 na taon po na pagiging HR ko. Kasi training ground ko pala yon. So, tinuruan po ako ni Lord kung paano po makitungo sa iba't ibang klase ng tao. Honestly, hanggang ngayon, nag-a-adjust pa din po ako. No? Kasi noon, mga professionals po hinahandle ko. Ngayon, iba't iba, sari-sari na kumbaga, na mga tao. Ayan, na hindi ko akalain na mahahandle ko po talaga at pinagkatiwala po ng Panginoon na alagaan po naming mag-asawa. So, unti-unti po akong binalik at dinala po ng Lord sa ministry. By God's grace po, part po ako ng Radical Men and Women. Part din po ako ng core ng Binyan Warrior Satellite. At serving din po ako sa music team bilang backup singer at worship leader naman po sa aming satellite. At ngayon po, facilitator din po ako ng consecration class. At representative naman po ng aming satellite po sa finance. Grabe, parang sabi ko, Lord, grabe to parang sunod-sunod to So, pinagkatiwalan din po ako na maging speaker sa life retreat na hindi ko po ito inaasahan na dahil never po na pumasok yun sa isip ko, no. So, 2 to 3 weeks ago naman po, graduate naman po kami. Ako po, ayan, sa mission class. At by God's grace po, no, super challenging po ng class po na ito. Akala ko po, hindi ko na po ito matatapos. Umiiyak po ako kasi sabi ko, bukang hindi ko na po ata kaya.
Pero once po na-clear sa'yo ang calling, kahit mahirap po ilalaban mo. Pero higit pa po sa certificate po ang mahalaga dito, no? So ang pinaka-importante po dito is yung bunga po ng ating pagsunod. Because of our mission class, nakapag-open po ang Binyan Warriors Satellite ng 5 life groups. So Radical Pasita Men, Radical Pasita Women, may kita po natin yan sa mga pictures, may teens po tayo, may kids din po tayo, at nakapag-open din po tayo, akala ko sa Pasita lang, sa isang barangay din po dito sa San Pedro, ang Chrysanthemum po, men and women. So, shout out po sa team. Ayan, si KJM, sila Pasil, no? Si Mommy Cheryl, happy birthday. And si Ate Len. Ayun po. So, bukod pa po roon, no, patuloy po kami nagde-disciple ng mga members po sa Radical Men and Women. Thankful din po ako dahil binigyan po kami ng Lord ng mag-asawa na talagang partner po namin, accountability partners po namin na makakasama po sa journey na ito. Walang iba po si Vida and Jandy. Di lang po yon, binigyan din po ako ng best friend ng Panginoon na talaga naman, sabi ko, kawawa naman ako, wala man ako best friend. Pero binigyan po ako ng Lord na iisa po ang puso namin para po sa calling po ng Panginoon. Excited po kami na makita po isang araw ang mga mentees disciples po ay dumating dito po sa ating tahanan at makasama po natin sila. So kapag binabalikan ko po lahat, wala po akong may pagmamalaki po sa lahat ng ito, kundi po faithfulness po ng ating Panginoon. Noon pong may trabaho ako, madaling magbigay. Diba? Totoo po yun. Pero po ngayon, wala po akong sariling income, as in. Pero mas naiintindihan ko po na ang tunay na giving ay yung wala na po akong sweldo. As in. Diba? Ngayon po, ang asawa ko na lang po ang nagtatrabaho, pero bilang mag-asawa, iisa po ang puso namin sa pagbibigay. Tulad po ng iba, naranasan din namin na walang-wala at naranasan din po namin magkaroon. So naniniwala po kami na lahat po na meron kami ay galing po sa Panginoon. At sa ngayon po, hindi lang po pera ang paraan po ng pagbibigay. Kumbaga po, ang giving ko rin po ay ang oras, lakas, talento na pinagkatiwala niya po sa akin at ang aking buong buhay po na handang sumunod sa anumang pong ipapagawa niya. Gusto ko rin magpasalamat sa asawa ko kasi habang patuloy po ako nagsiserve sa ministry, hindi ko po ito magagawa kung hindi po dahil sa kanya. Night shift siya yun po ang trabaho niya at napakarami niya rin pong responsibilities, pero ginagawa niya pa rin pong lahat para po masuportahan ako sa calling po na binigay ng ating Panginoon. Siya po nag-aalaga kay Mika habang ako ay nasa life group at kung ano-ano pa po. At ang masasabi ko lang po, ay never niya po sa akin pinaramdam na pabigat po yung calling na ginagawa ko po ngayon at lagi niya ako ni-encourage na na masuportahan po ko sa ministry na pinapagawa po sa akin ng Panginoon. Noon, pinagdarasal ko lang, Lord, bigyan mo ko ng mapapangasawa na ganito, na ganyan. Pero ngayon po, nagpapasalamat ako dahil binigyan niya po ako ng katuwang, hindi lang po partner sa buhay, kundi partner din po sa calling. Kaya po kayo, ng mga single, meron po bang mga single, no? So, wag po tayo magmadali, kasi may nilalaan po ang Diyos para po sa inyo. Dahil ang tamang tao ay hindi lang ahad lang po sa calling ng Diyos sa buhay nyo, siya din po ang magiging katuwang nyo para mas lalo po kayo maglingkod sa Panginoon. Amen? So, habang patuloy po kaming sumusunod sa Kanya, wala na po akong oras, lalo ko pong naranasan ang Kanyang katapatan. Recently po, the Lord also opened the door for us. May bago na po kaming apartment na lilipatan finally. Waiting na lang po kami sa Meralco. Meralco, baka naman. 'Di ba? Wala pa po kaming kuryente. So, isang taon na lang. Kung titignan po natin, isang taon po ang nakalipas, pero grabe, sobrang faithful at grabe po ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi nga po, no, sobrang totoo po na sinabi sa Matthew 6:33, na but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. At totoo rin po yung sinabi sa Romans 12 verse 1, na ang tunay na worship ay ang ihandog natin ang ating buhay sa Panginoon. Kala ko nga noon, di ba, again, ang giving ay tungkol lang sa pera. Pero tinuro sa akin ng Lord na ang tunay na giving ay nagsisimula po sa surrender. Na kapag sinuko mo ang puso mo sa Diyos, magiging madali ring isuko ang anumang hingi niya sa iyo. At yun po yung natutunan ko talaga sa loob ng isang taon. Di lang ako tinuruan ng Panginoon kung paano magbigay, tinuruan niya po ako magtiwala, tinuruan niya po akong sumunod, at tinuruan akong isuko ang buong buhay ko po para sa Kanya. To God be all the glory po.
Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito, Lord. Papasalamat po kami, Lord God, and we're so excited to give, Lord God. Di kami nagbibigay dahil kailangan, dahil obligado kami, o dahil required, or anumang dahilan. Nagbibigay kami dahil, Panginoon, naranasan namin ang pagmamahal mo. Lord, turuan mo kami na magbigay, Lord God, at bigyan mo kami, Panginoon, na malinis na puso, Lord. Purify our hearts, O God. Cleanse us, O God. And we surrender, Lord God, hindi yung kung anong kaya namin, but we surrender everything to you, Father God, in every aspect, Panginoon, ng aming mga buhay. Lord, tinataas namin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayun po, no, sa ating tithes and offering, meron po dyan mga envelopes, and then ang ating account po para naman sa mga online na gusto magbigay, AUB and GCash. Okay, so hindi ko na po patatagalin pa. Okay, wala nang intro-intro. Wow, di ba? So let us welcome with joy and excitement our pastor of Life Giver Muntinlupa, Pastor Brian Bombay. Amen. Good morning, Life Giver Binyan. Magandang umaga po yun sa Tagalog. Amen. Sino po dito excited sa gagawin ng Lord this morning? Amen. Alright, so this morning before we start, pwede po ba palakpakan po muna natin ang ating worship team? Come on, sige, palakpakan po natin na malakas ang ating worship team for leading us into a powerful worship this morning. Ganun din sa nag-exhort po ng giving kay Angel, palakpakan natin ng Lord. No, truly, no, of a year of God's faithfulness sa buhay nila. And naniniwala ako, no, tayong lahat ay naniniwala na hindi lang, no, kay Angel kayang gawin ni Lord John. No, kaya din yun gawin ng Lord sa atin. Amen? Amen. And if you are ready, okay lang ba tayong lahat ay mananalangin? Let us close our eyes. Heavenly Father, this morning, we exalt your name, Panginoon. Tinataas po namin ang pangalan mo. Lord God, we are expectant of your move this morning. Lord, naniniwala kami, Lord God, na malaki po, Lord God, ang gagawin mo ngayong araw na to. And Lord, we pray, Lord God, na samahan mo po kami, Lord God, sa mga pag-uusapan at sa gagawin po namin ngayong araw na ito. Lord, we pray, Lord God, na sa pamamagitan po ng salita mo, Lord, magkaroon po kami ng matinding understanding. Bigyan mo kami ng wisdom, ng knowledge, Lord God, kung ano yung mga dapat naming ginagawa bilang isang mananampalataya, Panginoon. And Lord, we pray na hindi lang po basta motivational lang salita mo ngayong umaga, Lord, but let your word be transformational this morning. We believe, Lord, na talagang kami po ay yayakapin mo through your word, at the same, babasagin mo kami, and at the same time, i-comfort mo kami sa pamamagitan ng salita mo. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright. Sige, minsan po, palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak kay Lord. Alright. Question. Meron po akong tanong. Have you ever admired someone, no, meron po ba kayong isang tao na nilulook up, no, secretly? Iba yon. Okay? Pero habang tinitignan mo yung tao na yon, meron kang thought na, hindi ko kayang pantayan tong tao na to. Tama? Maybe it's your pastor. Ayan, para mas clear. Kasi iba yung tingin ng iba. Admire. Alright? Tama? Maybe it's your pastor. Maybe it's your leader, your mentor, or your coach. Tama? Or maybe meron ka mga napapanood sa YouTube na pag narinig mo silang nagsalita, grabe itong tao na to, full of wisdom. Tama? Or maybe, no, pag tinitignan mo yung magulang mo na sobrang ina-admire mo yung parents mo. Sino dito nag-a-admire sa parents niya? Amen? No, yung ina-admire mo yung parents mo kasi, bakit? Kapag nakikita mo yung parents mo pag nakita mo yung situation mo, tapos nakikita mo kung paano ina-handle ng parents mo yung situation nyo, parang, grabe naman itong mga magulang ko na to. Alam mo yun, yung wala nang opportunity, pero nagkakaroon, nagagawan pa ng paraan. Tama po ba yun? Okay. So, alam nyo po, okay. Ayan. So, tinitignan mo yung buhay nila, tinitignan mo yung way of living nila, tapos tinitignan mo na parang sobrang galing nitong mga to. Tapos pag tingin mo sa salamin, nakikita mo yung sarili mo na ba't ako parang ordinaryo lang? Tama? Alam nyo po mga kapatid, madalas ganito po yung problema natin. No? Palagi nating kinukumpara ang sarili natin sa mga tao po sa paligid natin. Tama? Lalo na kapag marami po tayong nakikita na achievements, no, ng ibang tao, we always think ourselves as less. No, sobrang daming achievement nitong tao na to. Tapos pag tinignan mo yung sarili mo, grabe, ito lang yung meron ako. Ito lang yung na-achieve ko. Laging laman ng isip natin, no, most of the time, hindi kasi ako kasing talino niya. Hindi kasi ako kasing gifted niya.
Hindi kasi ako kasing spiritual nitong tao na to. No? Or hindi ako kayang gamitin ni Lord sa ganitong paraan kasi magkaiba kami. Amen? Nagkakaintindihan po tayo? At dahil sa ganyang klaseng mindset, nakakalungkot po, ano po ang nagiging result? Marami po mga Kristiyano ang nagiging spectator instead of being servants. Tama? Marami mga tao na admirer lang sila instead of being disciples. Okay? Ano pa nakakalungkot? Sometimes we celebrate what God did through others. Well, hindi po masama. No, na sineselebrate natin, grabe yung ginawa ng Panginoon sa'yo, pinromote ka ng Lord, hindi po yung masama. But the thing is, okay, dahil sa pag-admire natin ng mga magagandang bagay na ginawa ng Lord sa ibang tao, hindi na rin tayo naniniwala na kayang gawin yun ni Lord sa atin. Tama po. Kaya minsan, alam niyo nakakalungkot, pag pumunta tayo sa ibang church, napakilala to, itong kapatid ko na to, alam mo, 25 years na siyang Kristiyano. Ay, hindi po, 25 days pa lang. Tama? We think of ourselves as less na parang, hindi, pagpunta ko sa church na to, uupo lang ako, makikinig lang ako. Tama? Mag-o-observe lang ako. Pero alam niyo po mga kapatid, para mas malinaw po, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para i-admire lang ng i-admire ang magagandang bagay na ginawa niya sa ibang tao. Amen. Ulitin ko po, hindi po yun masama. Okay? Kasi maniwala ka o hindi, tinawag ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon para istuloy yung nasimulan niya. Amen? Parang ayaw niyo po nun ha. Tinawag ka ni Lord para ituloy yung sinimulan niya. So para mas maintindihan po natin, imagine po ang mga disciples. For 3 years, they watched Jesus every single day. Every single day, pinapanood po nila si Lord kung ano po yung ginagawa ng Panginoon. Nakita ng mga mata nila kung paanong hinawakan ng Panginoon ang mga taong ayaw hawakan at lapitan ng marami. Nakita nila kung paanong bigyan ng Panginoon ng paningin ng mga bulag. Nakita nila kung paanong utusan at palayasin ng Panginoon ang mga demonyo sa isang utos lang. At nakita nila kung paanong sumunod sa Panginoon ang bagyo, ang hangin at ang alon. Buti pa yung bagyo sumusunod kay Lord. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Nasunod din naman yan. Okay? Tama? Nakita nila kung paano ang mga patay, ay ibinalik at magkaroon ulit ng buhay. Imagine, eating breakfast beside the one who created the universe. Grabe yun. Imagine hearing miracles, hearing every sermon firsthand. Imagine seeing miracle after miracle after miracle after miracle. Ganun po yung na-experience sa mga disciples. Kaya kung meron man na mga tao na pwede magsabi na, Lord, hindi ko kayang ituloy yung ginagawa mo, sila yun. Tama po? Bakit? Simple lang po, because no one can compares to Jesus. Wala. Sabi mo nga, wala. Amen? No one teaches like Jesus. No one love like Jesus. No one perform miracles like Jesus. So, ito po yung background. Okay? Para mas maintindihan po natin, isang gabi po, bago po ipako sa krus ang ating Panginoon, Jesus looked at these people, ordinary fishermen, a tax collector, and a common man. At dito sinabi ng ating Panginoon ng salitang, kapag narinig mo for sure, hindi mo alam kung paano mo tatanggapin. No, hindi niya sinabing, gawin mo yung best mo. Baka kaya mo yan pagdating ng panahon. Hindi niya sinabing, may iilan sa inyo na makakagawa nito. At sinabi ng Panginoon in John 14:12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. Hello church, nagkakaintindihan po tayo. Whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this. Na-imagine nyo po ba yung itsura ng mga disciples nung narinig nila to? Okay, wait, Lord kami ba? Seryoso? Kami po yung kausap mo? Tama? Baka nagkakamali lang po kayo, Lord. Amen? Kasi kung magiging totoo po tayo ngayong umaga, most of us, ganyan po yung iniisip natin. No, Lord, paano ko gagawin yun? Ordinaryong estudyante lang ako. Tama po ba mga students? Paano ako mag-share ng gospel sa classmate ko? Ordinaryong estudyante lang ako.
Paano ko i-share sa co-employee ko? Ordinaryong empleyado lang naman ako. Ordinaryong nanay, ordinaryong tatay, ordinaryong businessman, at ordinaryong Kristiyano lang naman ako, Lord. Remember this, PowerPoint po, there's no such ordinary person for those who believe in Jesus genuinely. Amen? Walang ordinaryo sa mga taong totoong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Because Jesus doesn't qualify people based on their resume. He qualifies people based on their relationship with Him. Amen? Kaya nga, hindi sinabi ng Panginoon kung sino ang talentado, ang maraming followers at pinakamaraming experience. Ang sinabi lang po ng Panginoon is simple as this, whoever believes in me. Yan po ang sinabi ng Panginoon. It's for every believer today. Taas nga po ang kamay ng mga believer at naniniwala, nananampalataya sa Panginoon. Amen! Alright? And Jesus is still speaking the same words. Sinasabi din sa iyo yan ng Panginoon. He is looking at ordinary people. Young and old, mga estudyante, mga professional, mga leaders, mga first-time believers. At sinasabi ng Panginoon sa iyo na, yes, nak, you can continue my work. Amen? Yes, nak, you can impact lives. Magkakaroon ka pa rin ng impact. Yes, nak, you can bring hope. Yes, nak, you can make disciples. Yes, nak, you can do even greater. Not because you're greater than Jesus, but because the Spirit of God will work through you. Amen? Kailangan mo maintindihan yun. Sabi po ni Dwight L. Moody, sabi niya po, the world has yet to see what God can do with a man fully consecrated to Him. Amen? So the question this morning is not, gagamitin ba ako ng Lord? Gagamitin ba ako ng Panginoon? Can God use me? But this morning, the real question is, will I believe what Jesus already said about me? Yun yung question ngayong umaga. Kaya ko bang paniwalaan ang sinabi ni Jesus? Amen? At yun yung tanong na tinatanong ko sa iyo ngayon. Kaya mo bang paniwalaan yung sinabi ng Panginoon at sinasabi ni Lord sa iyo ngayon? Amen? Okay? Because the same Jesus who called ordinary disciples is calling ordinary people today. Amen? Tinatawag ka ni Lord. At may sinasabi ang Panginoon sa iyo. Okay? Alam niyo po, church, hindi po nagbabago ang panawagan at mensahe ng Panginoon ngayong araw. At yan din po ang title ng topic natin this morning. Ang title po ng topic natin this morning is Do Even Greater. Amen? So our text will be coming from Book of John, chapter 14, verse 12 to 14. Basahin po natin, sabi po dito, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may glorify in the Son. Verse 14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Dalawang bagay lang po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Number 1, you will do the works I have been doing. Magagawa mo yung ginagawa ko. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Verse 12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. Church, maraming Kristiyano ang naniniwala na ang mga ginawa ng Panginoon, okay, ay para lang sa Kanya. I mean, para lang kay Jesus. Si Jesus lang nakagawa nun eh. Okay? Alam niyo po, bakit po? Kasi maraming mga tao na kapag nakakakita sila na nagpe-pray sa may sakit, lagi nilang sinasabi, ay, pastor kasi yan. Pastor lang talaga ang gumagawa niyan. Tama? Maraming mga tao na kapag meron silang nakikita na may nagli-lead ng Bible study or life group, lagi nilang sinasabi, hindi pang leader lang kasi yan eh. Hindi ako pwede dyan. Amen? Kapag merong ginagamit ang Diyos, okay, laging mindset ng mga tao, ay hindi kasi meron siyang special anointing. Tingnan mo yung katabi mo, sa may special ka din. Child nga lang. Biro lang po. Alright? Pero kung mapapansin po natin, ang sinabi po ng Panginoon, hindi niya sinabi na whoever becomes a pastor, whoever graduates in a Bible school, or even hindi sinabi ni Lord that whoever has 20 years experience in the ministry. Hindi po yun ang sinabi ng Panginoon. Ano po ulit ang sinabi ng Lord? Whoever believes
in me. So ngayon ang tanong, believer ka ba? Amen? So kung believer ka, ibig sabihin, kasama ka. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Amen? Ang tanong po ulit ay hindi kung kaya mo ba or kaya ko ba. Ang tanong ay naniniwala ka ba sa sinabi ni Jesus na gagamitin ka niya? Amen. Alam niyo po, ang problem po kasi, marami po mga tao na nagpapakita ng proof si Lord na nagagamitin kita. Amen. Kaya lang, ang problema sa ibang tao, hindi sila naniniwala na gagamitin sila ni Lord. Amen. Amen po ba? So ano po yung ginawa ni Jesus na pwede din natin magawa kapag naniwala tayo? Letter A, healing the sick and doing miracles. Amen. Jesus didn't only preach, He demonstrated the kingdom. Okay, hindi lang po basta nag-preach si Jesus. Pinakita niya po, dinemonstrate niya po kung ano yung kingdom. Okay? Hindi lang narinig ng mga tao yung message na tinuturo ng Panginoon. Why? Because they experience His power. Na-experience nila yung totoong kapangyarihan ng Panginoon. I want you to know, church, know that the same Holy Spirit who empowered Jesus, okay, is the same Spirit na sasama sa iyo kapag naniwala ka. Amen? So gusto ko lang po maging clear. Hindi po ibig sabihin nito na tayo po ang gumagawa ng himala. Because God works through willing believers dun sa mga gusto lang po, okay, at naniniwala at nananampalataya. So ano yung mga miracles na ginawa ng Lord? Mark 1:40-42, hindi ko na po babasahin. Papicture na lang. Cleansing the leprosy. Okay, yung ketongin. Jesus reached out and touched the man. Imagine, sa panahon po nila, and explain na po ito ni Rev Jan, sa panahon po nila, bawal hawakan yung mga taong may ketong o leprosy. Pero ang ginawa po ni Jesus, instead na matakot siya na baka mahawa siya, ano pong ginawa niya? Okay, no, hinawakan niya po at yung leprosy ang nawala. Amen? Amen po ba, church? Mga kapatid, alam niyo po, hindi ko po alam kung anong sakit yung mga nakikita mo sa paligid mo na alam mo yon na nagpapaatras sa'yo para hindi sila hawakan. Pero i-check po natin. Marami pong mga tao sa panahon natin ngayon that they are untouchable. Tama po? Marami pong mga tao ngayon na hindi nare-reach out. For example, sila po yung mga taong addict. Yung mga taong broken family. Yung mga taong depressed. Yung mga taong rejected. Sila po yung mga taong untouchable sa panahon po natin ngayon. Marami mga tao ang lumalayo sa kanila ni hindi nagbibigay ng oras para mapakinggan man lang sila. Pero bilang mga believers, we are called to reach them. Amen? Kung hindi natin sila aabutin, sino ang aabot sa kanila? Amen? Kung hindi tayo makikinig sa kanila, sino ang makikinig sa kanila? Amen? PowerPoint po, sometimes healing starts with compassion before the miracles. Doon nagsisimula, okay, yung kagalingan, yung magkaroon ka man lang ng puso na kagaya sa Panginoon na kapag nakita mo sila, alam mo yon, you have compassion with them, na hindi ka papayag na hindi mo masashare si Jesus sa kanila. Amen? Ano pa po? Give sight to the blind, Matthew 9:27-33. Hinipo po ng Panginoon ang kanyang mga mata at sinabi, according to your faith. Sabi ni Lord, according to your faith. Amen? Alam niyo po, church, hindi lang po basta physical eyes ang binubuksan ng Panginoon. He opened also spiritual eyes. Amen? Ngayon kasi maraming tao ang nakakakita, pero bulag naman sa purpose. Uulitin ko po, church, marami pong mga tao ang nakakakita, pero bulag naman sa purpose. Marami tayong mga tao na nakikita sa paligid natin na kailangan nila si Jesus pero hindi natin tinutulak yung sarili natin para abutin sila. Amen? Kita yung nangyayari sa paligid pero nakapako naman ang puso sa paggawa na pinapagawa ni Lord. Amen? Church, God wants to use believers to bring light. When we share Christ sa buhay ng ibang tao, you are helping someone to see. Kasi marami mga tao na bulag. Because yun yung kinalakihan nila sa community, sa family. Bulag sila na akala nila, yun na lang yung buhay na meron sila. Pero bilang ikaw, bilang mananampalataya, na naniniwala sa Panginoon, you are a believer of Christ, bring light to them.
Dalhin mo yung liwanag na binigay sa'yo ng Panginoon para makakita din sila. Amen? Amen ba yun, church? Casting out demons, Mark 1:23-26. Church, Jesus set people free. Nagpapalaya ang Panginoon. The ministry of Jesus is a ministry of freedom. Sa panahon natin ngayon, people may not be all possessed or demon possessed. Maybe hindi sila napopossess ng demonyo, but many are in prison. Marami mga tao na nakakulong sila, nakagapo sila saan? Sa takot, sa addiction, sa bitterness, at sa shame. Amen? Anong kailangan mong gawin bilang believer? Okay, bring freedom through prayer. Baka kailangan nila ng panalangin. Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung kaklase mo, yung co-employee mo, baka kailangan nila ng panalangin. Tinutulak ka na ng Lord to pray for them, pero hindi mo ginagawa. Amen? Amen po? Lagi niyo pong tatandaan that you have the authority of Jesus. Gagamitin mo lang. Amen? Bakit tahimik po kayo? Amen? Nagkakaintindihan po tayo, church? Amen? Ano ba? Restoring life. In John 11:1-44, alam po natin yung story. Jesus called Lazarus out. Amen? Ang nakita ng maraming tao po nung panahon na yon ay katapusan. Pero ang nakita po ng Panginoon ay matinding testimony. Alright? Church, believe me that God can use you also to bring life to other people. Maybe hindi literal na bubuhay ka ng patay, pero gusto ko malaman nyo na maraming tao sa paligid natin ang namatay. Namatayan ng pangarap, patay ang marriage life, patay ang ministry, at mga taong wala ng pag-asa. Anong kailangan mong gawin? Huwag kang matakot. Kasi baka hindi mo alam that your encouragement will become someone's resurrection. Do not shut your mouth. Kapag kailangan at nakikita mo, mayroong conviction si Lord, then speak to that people, speak to that person. Baka kailangan niya ng encouragement mo. Next, turning water into wine in John chapter 2. This is one of the proof that Jesus can transform the ordinary into extraordinary. Amen? God still transform lives. Kaya pa rin baguhin ng Panginoon yung buhay. Kung bumago ang Panginoon ng buhay noon, kaya niya pa rin yan gawin ngayon. Amen? God can turn sinners into servants. God can turn addicts into worshipers. Amen? God can turn failure into leaders. Amen? And He wants to use you as a believer, as an instrument of transformation. Gagamitin ka ng Lord para mayroong magbagong buhay, pero sana gusto mo din na gamitin ka ng Panginoon. Amen? Minsan po kasi, alam mo yun, dumarating tayo sa point ng buhay natin na sobrang demanding natin. Ang gusto natin, maging miracle worker po tayo. Tama? Amen? Pero hindi natin ma-convert yung alarm clock into obedience. Nagkakaintindihan po tayo? Nag-alarm ka ng 5 a.m. para mag-pray. Pag tumunog na yung alarm mo, sasabihin mo, Lord, extend pa. May kausap pa po ba ako dito? Lord, another 5 minutes. Amen? If you want miracle that will happen in your life, sana, alam mo yun, nauuna ka pa dun sa alarm clock mo. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Letter B, teaching and preaching. Okay? Jesus did not only heal bodies, He changed minds. Okay? Remember, PowerPoint po, that miracle may attract people, but truth transforms people. Alright? Every believer has a story to tell. Lahat po tayo, iba-iba tayo ng kwento. Nung tinanggap natin si Lord, nung nakilala natin ang Panginoon, iba-iba po yung klase ng kwento na meron po tayo. No? Hindi natin kailangan maging Bible scholar bago po tayo gamitin ng Panginoon. Okay? Kung alam mo ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, then that is the greatest message na pwede mong ma-share sa ibang tao. Amen po ba yun? Huwag ka nang kumuha ng story ng, okay yun, kukuha tayo ng story sa iba. Pero sana, ang pinakamatibay na testimony at message na pwede mong ma-share sa ibang tao or sa disciple mo ay yung buhay mo kung paano kumilos si Lord sa buhay mo. Amen? In Matthew 4:23, proclaiming the gospel. Okay, Jesus went everywhere preaching.
Ano pong ginawa ng Panginoon? Hindi po siya naghintay na lumapit muna ang tao. Siya po ang lumapit. Amen? Hindi po dinisign ni Lord na ang gospel ay maiwan lang sa 4 na sulok ng simbahan po natin. Amen? It must be shared. Dapat sineshare, dapat binabahagi. Dapat yung gospel naririnig din sa school. Ay dapat palapas. Amen? Dapat yung gospel naririnig din sa office. Dapat yung gospel naririnig lalo sa bahay. Amen? Even sa social media. Paano mo ba ginagamit yung social media mo? Sana naririnig dyan yung gospel. Bakit po? Because every believer is a messenger. So believer ka, nagtaas ka ng kamay kanina, naniniwala ka sa Panginoon, then God is telling you that you are a messenger. Amen? Next, ano po? Sermon on the Mount, Matthew 5-7. Mga turo ng Panginoon, no? Sa Matthew, mababasa po natin. Forgiveness, purity, generosity, and love your enemies. No? Ano pong ginawa ng Panginoon? He formed disciples. No, nagbuo po ang Panginoon or hinubog niya ang mga disciple, hindi lang basta mga church attendees. Amen po? Believers should not only collect sermons. Baka punong-puno na yung journal. Nakailang journal ka na ba ngayong taon? Sa dami ng preaching na narinig mo, baka 2 or 3 journal ka na. Tama? But believers should not only collect sermons. We should become living sermons. Amen? Sana yung buhay mo mismo, yung doon nakikita yung application. Kasi sabi, alam mo yun, tayo po ay nasa last Sunday ng core values topic po natin na compassion. From first hanggang third Sunday, kamusta yung compassion mo? Sana living sermon, sana kita. Amen po? Amen? Dapat makita muna ng mga tao sa paligid natin si Jesus. No? Bago sila maging interesado na makinig tungkol kay Jesus. Baka mamaya, meron tayong tao na nilalapitan, hindi sila nakikinig sa atin just because hindi nakikita sa atin si Jesus. Amen? Kailangan makita muna nila si Jesus sa atin bago sila makinig about kay Jesus. Amen? Sana po tapos na po tayo sa era na lagi nating sinasabi na hindi tayo magaling magsalita. Amen? No? Familiar po ba kayo doon na kapag pagka inassign ni pastor, ni coach, pray ka na. Hindi po ako magaling mag-pray eh. Tama? Mag-share ka, hindi po ako magaling mag-share. Pero pagdating sa paborito mong K-drama, tama ba yun? 3 season kaya mong i-explain, walang sablay, wala pang bulol-bulol. Tama ba yun? Amen? Dapat, church, listen to this. Dapat kung kaya mong ikwento ang series ng paborito mong palabas, sana kaya mo ring ikwento ang tungkol sa Savior. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Letter C, service. Church, one of the greatest work of Jesus was serving. Bakit po? Kasi pinatunayan niya that greatness is measured by humility. Yun po ang totoong greatness. Marami kasi mga tao nang gusto ng corona pero ayaw ng towel. Amen po? Amen? Ano po yung proof? John 13 verses 1-17, washing the disciples' feet. No? Imagine, the king became servant. Kung si Jesus, kinaya niyang hugasan ng paa or mga paa ng mga disciples, kaya din natin. Sana kaya din natin. Amen? Let us serve quietly. Let us help without recognition and let us encourage without applause. Amen? Sabi po sa PowerPoint, kasi ang totoong greatness ay alam ang totoong paglilingkod. Amen? Hindi to nakabase, kung alam mo yun, sa dami ng palakpak. Grabe yung pag-serve ko, na pumalakpak sila sa akin ng 100 times eh. Tama? Amen po ba yun? Hindi po doon nasusukat ang tunay na paglilingkod. Amen? It is about humility. It doesn't matter kung may palakpak. It doesn't matter kung may recognition. You serve because you know how to serve. Amen? Next, welcoming the outcast. Matthew 9:10-13. Part ng service ng ating Panginoon is to welcome the outcast. Sa paanong paraan po?
Jesus ate with the tax collectors. Tama? Jesus ate with the tax collectors and sinners. No, marami pong pagkakataon that religion avoided them, but Jesus loved them. Amen? Ayaw sila ng religion, pero nung nakita sila ng Lord, meron silang compassion. Nagkaroon ng compassion si Lord at minahal sila ng todo ng Panginoon. Amen? Sino po ito mga outcast? Sino po dito yung mga hindi pinapansin? Uulitin ko po, mga addict, okay, mga prisoner, mga single parent, mga street children, mga LGBTQRSTUVWXYZ. Sila po, okay, yung mga outcast, no? Yung iba po na mga part na to, they are seeking for truth. Pero the question again is anong ginagawa mo? Amen? They are the people who rejected by society. Amen? Pero kung gusto mo, gagamitin ka ng Panginoon to win them. Kapag gusto mo. Amen? Jesus never approved of sin, but He always welcomed sinners with love and invited them to repentance. Amen? Alam mo, sana tayo din yung klase ng tao na alam mo yon, hindi tayo mas magaling pa kay Jesus. Si Jesus nga, wina-welcome niya yung sinners, tapos tayo, pag nakakita tayo, parang alam mo yon, no? Parang ayaw natin hawakan, ayaw natin kausapin. Amen? Amen po ba? So the church should be the safest place for broken people to encounter Jesus. Sana yung mga satellites, yung mga live group, yung mga churches po na meron tayo, every time na meron pong lumalapit at pumapasok, sana nararamdaman nila that they are safe. Because Jesus is there. Amen po? Because the believer na nasa loob ng church, ng mga satellite, very welcoming. Okay? Na hindi nila pinaparamdam or hindi nila parang, alam mo, pagpasok ng tao, hindi nila pinaparamdam. Sobrang laki ng kasalanan mo, kaya ka pumunta dito, no? Tama? Sana pagpasok nila ng church, maramdaman nila that they are loved. Amen po ba yon? Na minamahal sila at talagang hindi sila ginajudge. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And number 2, you will do even greater things than this. Hihigitan nyo ito. Verse 12 to 13, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Ito po siguro yung isa sa verse na kapag, kapag binasa mo, mapapakamot ka talaga ng ulo eh. Mapapakamot ka sa hindi makate. Tama? Wait lang, Lord. No, pagbasa mo, wait lang, Lord, mas magiging magaling pa ba ako sa'yo? Tama? Kung babasahin natin to as if binasa mo lang siya at hindi mo alam yun, inaral, no, pwedeng ang maging labas nito ay hihigitan pa natin yung ginawa ng Panginoon. Tama po ba? Tapos pwedeng ang maging reaction mo, Lord, ikaw nga di ba, nagpalakad ka ng lumpo, nagmulat ka ng mga matang bulag, bumuhay ka ng patay. Di ba, ako nga, Lord, hirap ako magising sa first alarm Tama? O kaya, Lord, hindi ko, alam mo yun, paano ko magagawa to hindi ko nga makonvince yung asawa ko o kapitbahay ko na sumama sa simbahan tapos greater work pa. Tama po? In human perspective, sobrang mukhang imposible. Sobrang mukhang imposible po nito. Pero iba po ang ibig sabihin ni Jesus. Okay? No? Ang ibig sabihin po ng Panginoon ay hindi po tayo mas magiging makapangyarihan sa Kanya. Pero mas maintindihan po natin, ang ibig sabihin po ng greater, okay, ang Greek po ng greater ay megas. Okay? Sabihin mo nga megas. Alam niyo po yung megas? Ayan, yung sinusuot bago yung sapatos. Okay? So, ito po ay nangangahulugang great, abundant, exceedingly great, or spacious at maaari ring tumukoy sa mas malaki at bagong panahon. Okay? So, hindi po sinasabi ni Jesus na mas magiging impressive yung mga miracles natin kaysa sa Kanya. Okay? Kasi wala naman talaga pong makakahigit sa ating Panginoon. So, ang ibig lang pong sabihin ng Panginoon ay merong bagong season na magsisimula. Okay? Pagkatapos ng kamatayan ng Panginoon, pagkatapos ng resurrection, pagkatapos ng ascension, everything will change. Alright? Ano po ang nagbago? Ang kasalanan ay tuluyan ng nabayaran, ang kaligtasan ay maaari nang ipangaral sa lahat. Ang Holy Spirit ay maninirahan sa bawat mananampalataya. Kaya po, mga kapatid, listen to this. Ang greater works ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling. Amen?
Tungkol din ito sa mga pusong binabago, mga taong naliligtas at sa sharing ng gospel na umaabot sa buong mundo. Nararamdaman nyo na po ba yung sinasabi ng Panginoon na magagawa niyo yung ginagawa niya? Nagkakaintindihan po ba tayo? Nakukuha nyo po, church? So bakit ito tinawag na greater? Hindi po dahil dramatic. Okay, hindi dahil sa, alam nyo po, marami mga special effects. Greater, not because of a spectacle, but because of scope and significance. Kaya po siya naging greater kasi mas malaki po yung masasakop. Nagkakaintindihan po tayo? Ano po yung ibig sabihin nito? Nung nandito po si Jesus sa lupa, isang lugar lang po madalas yun napupuntahan niya. Okay? Sa isang pagkakataon. No? At alam po natin na ang pangunahing ministry po ng Lord that time, isang bansang Israel. Okay? Pero pagkatapos niya pong bumalik sa Ama, ang gospel po ay nakarating na saan? Saan? Sa Asia, sa Europe, sa Africa, at hanggang sa Pilipinas. If you love to read church history, mababasa nyo po kung paano nakarating ang gospel sa Pilipinas. Sobrang ganda po. No? At ikaw, at ako ngayon, okay, lahat po tayo ay bunga ng greater works. Tama? Bunga tayo ng greater works. Kung tutusin, hindi naman po natin kilala si Jesus, nakilala si Jesus ng biglaan lang. Yung paggising mo, kilala mo na agad si Jesus? No. Tama po? Diba may mga taong nag-share po sa atin. Hindi ko alam kung natatandaan nyo pa sila. Pero merong isang tao na lumapit sa'yo na ganito pa yung atake nila. Alam mo ba, pag hindi mo tinanggap si Jesus, mamamatay ka, mapunta ka sa impyerno? Di ba uso po yun noon? Sino po naka-experience niyan? Pero merong mga tao na malakas ang loob na nag-extend ng greater works. Kaya ka nandito ngayon. May mga pastor, may mentor, may coach, may magulang, may kaibigan na nag-extend at gumawa ng greater works. Amen po? Sila po yun. No? So balikan po natin yung verse. Sabi po ng Panginoon, because I am going to the Father. Babalik na ako sa Ama. So napakahalaga po ng praise na ito. Bakit? Kasi hindi po mangyayari ang greater works kung hindi muna siya babalik sa Ama. Okay, bakit po? Kasi nagpapakita po ito that letter A, His mission is completed. Okay, the cross plus resurrection. Simple lang po. Imagine, meron pong isang contractor o isang engineer na gumagawa ng bahay. Of course, habang ginagawa po yung isang bahay, okay, hindi pa pwedeng lipatan at tirahan ng pamilya. Tama ba yon? Pero kapag sinabi ng contractor or engineer that it is finished, ibig sabihin, pwede nang lumipat at tirahan yung bahay. Amen? Ganon din po ang ginawa ng Panginoon sa krus. Nung sinabi ni Lord that it is finished, okay, hindi ibig sabihin na tapos na rin siyang magmahal. Hindi ibig sabihin na tapos na rin siya magpatawad at mag-bless. Kasi ang ibig sabihin po noon, tapos na, bayad na, okay, yung parusa ng kasalanan na hindi natin kayang bayaran. So ang ibig sabihin po, okay, hindi natin na kailangan magdagdag pa ng sacrifice. Hindi mo na kailangan sugatan yung likod mo at magpenitensya ka at lumakad ka ng paluhod. Tama? Hindi mo kailangang paghirapan ng kaligtasan kasi tinapos na ni Jesus. Amen? Kaya ngayon, dahil nalaman po natin to, ang trabaho po natin ay hindi gumawa ng bagong paraan ng kaligtasan. Hindi mo trabaho yon. PowerPoint, ang trabaho natin ay ipahayag ang natapos na ni Jesus. Yun ang trabaho po natin bilang mananampalataya. Letter B, He is exalted in authority. Pagkatapos po ng resurrection, hindi lang basta bumalik si Jesus sa langit. Siya po ay umupo at nanatili sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, siya na po ang hari at siya po ang mayroong pinakamataas na authority. So parang sa opisina, no, sa mga trainee po dyan, no, kapag trainee ka pa lang, of course, limitado yung authority mo sa company. Tama ba yon? Hindi ka pwedeng pumunta kung saan mo lang gusto. Pero kapag CEO ka, pwede mong puntahan ng bawat lugar sa kumpanya. Okay, kapag gusto mo at yung pirma mo mabigat. Di ba? Kapag trainee ka, yung pirma mo, parang okay, pumirma ka na, DTR. Pero kapag CEO ka, pag pumirma ka, mabigat yon. Tama po ba yon? Alam nyo, church, ganun din po si Jesus. Tandaan nyo po ito, nung napako si Jesus sa cross, hindi po siya natalo. Hindi po naging biktima si Jesus, siya po ay nagtagumpay. Amen?
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sana po, church, listen, kaya sana kapag ipinapangaral po natin yung gospel, yung sharing naman natin, yung share na mananalo at hindi talunan. Amen. Na every time na sinishare mo si Jesus at yung ginawa ng Panginoon, sana yung sharing mo, yung masaya ka, hindi yung, ready ka na ba tanggapin si Jesus? Di ba? Tama po ba, church? Sana tulungan natin yung mga tao na sinashare natin na makita nila that God is already victorious. Amen? At lagi po natin tatandaan na hindi po tayo nagsasalita gamit po ang sarili nating authority. Kasi nagsasalita po tayo gamit ang authority na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Hindi po tayo ang totoong makapangyarihan. Kasi ang totoong makapangyarihan ay si Jesus, na nasa likod po natin at sumasama po sa atin. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Letter C, He sends the Holy Spirit. John 14:16-17. Ito po ang pinakamagandang balita. Hindi po sinabi ni Jesus na kapag nag-share ka ng gospel, humayo ka, good luck sa'yo. Tama? Hindi rin niya sinabi na bahala na kayo kasi nagpadala po siya ng Holy Spirit. Sa Old Testament po, we all know the story. Okay na ang Holy Spirit po ay nananahan sa mga propeta, sa mga hari, sa mga judges. Pero ngayon, lahat ng tunay, listen church, lahat ng tunay na mananampalataya ay may Holy Spirit. Amen? Hindi lang siya kasama mo, ibig sabihin siya ay nasa loob mo at siya ay naninirahan sa'yo. So kung naninirahan sa'yo ang banal na Espiritu, nagbibigay siya ng wisdom, ng lakas, ng tapang, ng direction, ng mga salita na sasabihin mo. Para pag nag-witness ka, mas powerful yung pag-witness mo. Amen? Amen? Kaya dapat yung ministry po natin, hindi po natin ginagawa ng sarili lang nating lakas. Ng sarili lang nating galing. Bakit? Kasi kung gagawin po natin lahat sa mga bagay na to, mapapagod po tayo. Pero kapag meron kang Holy Spirit, na kumikilos sa buhay mo, gusto ko malaman mo, yung ordinary ay nagiging extraordinary. Mas matindi yung impact. Amen? Amen po ba yun? Tandaan po natin na hindi ka tinawag para higitan si Jesus. Tinawag tayo para ipagpatuloy ang ginagawa niya. Amen? From one man to a million believers. From one city to all nations. From one ministry to a spirit-empowered movement around the world. PowerPoint, you are not called to outshine Jesus. You are called to extend Him. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So now, what? Ano po yung gagawin natin ngayon? After sabihin ni Jesus, you will do even greater things than this. Hindi niya po iniwan yung mga disciples na nagtatanong sa isip na, Lord, paano gagawin namin? Tapos na kami. Narinig ka na namin, ano nang gagawin namin? Ano po ang pangako ng Panginoon? 3 bagay po. Unang-una, dapat natin gawin, believe in Jesus. Kailangan maniwala. Huwag na po tayong lumayo. Kailangan mo maniwala sa Panginoon. Maniwala ka sa Panginoon because sabi ng Lord, whoever believes in Him. Napakasimple lang po nitong pakinggan, pero tandaan nyo po, ito po ang foundation ng lahat. Hindi sapat na naniniwala ka lang na may Diyos. Kasi marami namang naniniwala na may Diyos. Amen? Magtanong ka lang dyan sa labas, alam nila na merong Diyos. Marami nakakakilala kay Jesus. Pero pag tinanong mo kung nagtitiwala ba sila kay Jesus, nagtitiwala ka ba sa ginawa ni Jesus sa cross, nagtitiwala ka ba sa kanyang salita, nagtitiwala ka ba na, alam mo yun, na hindi mo kayang gawin ng mga bagay na wala siya, maniwala ka po, konti lang ang sasagot. Amen? Amen? Madalas ganito po ang ibang Kristiyano. Nagpe-pray sila sa Panginoon na, Lord, lahat ng mga plano ko, pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo. Pero after 5 minutes, Lord, kaya? Amen? After 10 minutes, Lord, mukhang nahihirapan ka. Gusto mo tulungan na kita sa plano mo sa akin? Tama? Ang lumalabas, parang tayo yung nagiging advisor ni Lord. Amen? Na hindi niya alam yung gagawin niya tapos pwede tayong makialam. Amen? Church, ang tunay na pananampalataya ay nagsasabing, Lord, hindi ko man naiintindihan lahat pero nagtitiwala ako sa iyo. Amen? PowerPoint po, kung gusto mong maranasan ng greater works, magsimula ka sa paniniwala, hindi sa kakayahan, hindi sa resources, hindi sa connection, kundi sa pananampalataya kay Jesus.
Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 2, as in His name. Ito po sinabi ng Panginoon, manalangin kayo, manalangin ayon sa kanyang puso at kalooban. No, and I will do whatever you ask in my name. Church, hindi po ito blank check para sa lahat ng gusto natin na okay, ito yung gusto ko, Lord. Pray sa pangalan ng Lord, ito yung gusto ko, Lord. Amen? Hindi ito, Lord, bigyan mo ako ng sports car, bigyan mo, alam mo yun, gawin mong crush ako ng crush. Di ba? Hindi ganun yun. Amen? Lord, alisin mo yung boss ko. Hindi siya ganun. Ano po ang sabihin ng in His name? Ang ibig sabihin po nito, simple lang. Ang pangalan po ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang authority. Amen? Kanyang character at kanyang mission. So kapag humihingi tayo sa pangalan ni Jesus, sinasabi natin na, Lord, ang hinihingi ko ay para sa iyong kalwalhatian at ayon sa kalooban mo. Sana ganun po yung panalangin natin. Lord, may your will be done. Amen? Example, sino po dito merong credit card? Amen? Yung mga may credit card, di ba kapag gamit mo yung credit card mo, may limit lang yan. Tama po ba yon? Pero kapag hawak mo yung credit card ng company, ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Tama? Swipe ka lang ng swipe. Access all you can. Tama po ba yon? Ganon din po tayo. Hindi tayo lumalapit sa Diyos gamit ang sarili nating pangalan. Sa pangalan ko, tumanggap ka naman. Hindi po ganon. Alright? Hindi na ako nagbanggit ng pangalan. Baka abangan nyo ako sa labas Amen? Lumalapit tayo gamit ang pangalan ni... Parang hindi sigurado yung iba. Lumalapit po tayo gamit ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? PowerPoint po, kung gusto mong makita ang kamay ng Diyos sa buhay mo, pray big prayers. Amen? No? Pray for salvation. Pray for revival. Pray for disciples. Pray for nation. Pray for impossible situation. Attend prayer works. Attend 10 p.m. prayer meeting. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And last, number 3, keep His commands. Amen. Sumunod po tayo kay Jesus. Sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Hindi sinabi ni Jesus na if you love me, sing louder. Hindi sinabi ni Jesus na if you love me, cry during worship. Hindi po masama kung yun talaga yung leading na wala po tayong magagawa. Hindi po sinabi ni Jesus na if you love me, post Bible verse every day. Ang sabi niya po, if you love me, obey me. Amen. Tandaan po natin that love is proven through obedience. Hindi sa salita, hindi sa feelings, hindi sa emotion, kundi sa pagsunod. Amen. Ang promise po ng Panginoon, He will give us another helper. Walang iba kundi ang Holy Spirit. John 14:16-17, sabi po dito, I will ask the Father, and He will give you another helper. So ang helper po dito, ang salitang ginamit po ay parakletos. Meaning helper, comforter, advocate, one who comes alongside. Sa madaling salita, meron po tayong kasama, hindi tayo nag-iisa, hindi natin kailangan buhatin lahat. No, hindi natin kailangan isipin that we are the savior of our church, ng buong simbahan. No? Na kapag dumalo tayo, na kapag hindi tayo dumalo, titigil ang ministry. Amen. Gusto ko pong malaman nyo na bago pa tayo ipanganak, gumalaw na si Lord. Amen. Hindi po tayo ang Messiah. Si Jesus po ang nag-iisang Messiah. Amen. May invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. Church, before we end this message, okay lang ba magtanong ako? And deep in your heart, pwede mo din sagutin. The question is, are you ready to continue the mission of Jesus? Handa ka ba na ituloy yung nasimulan na mission ng Panginoon? Kasi kung titigil sa'yo yung mission ng Panginoon, sino yung aabot sa iba?
Again, the truth is, Jesus not save us just to occupy every chairs na meron tayo dito sa church. Hindi Kanya niligtas para lang maging church attendee. Hindi Kanya tinawag para maging spectator. Tinawag Kanya para maging partner sa Kanyang mission. Remember what Jesus said. You will do even greater things than this. Hindi dahil mas great ka kay Jesus, kundi dahil gusto niyang ipagpatuloy natin yung ginagawa niya. Kung hindi ikaw, who will pray for the broken? Kung hindi ikaw, who will love the rejected? Kung hindi ikaw, who will reach the lost? At kung hindi ikaw, who will disciple the next generation? And I want you to know that God is calling you right now na ikaw. Ikaw yung eksaktong tao na tinatawag ko para sa kanila. Ikaw yung eksaktong tao na kailangan nila. Ikaw yung extension ko dito sa mundo, anak. Hindi ang pastor lang. Hindi ang missionary lang. Hindi ang full-time worker lang. Every believer is called. At kung naniniwala at nananampalataya ka, believe me, God is calling you right now. Tinatawag ka ng Panginoon. Maybe sa mahaba ng panahon, you are telling to God na, Lord, hindi ako magaling magsalita. Lord, marami akong pagkukulang. Lord, hindi ako qualified. But remember this church, Jesus never said that talented will do greater works. He said, whoever believes in me, yung mga naniniwala. Church, ang qualification ay hindi perfection. Ang qualification ay surrender. Ang kailangan mo isuko. Ang kailangan mo sumuko. Ulitin ko, hindi ka tatrabaho mag-isa. God will send you a helper. You are not called to do God's mission alone. The Holy Spirit is your helper, your teacher, your guide, your power. Kaya tama na yung katatanong kung gagamitin ka ba ng Panginoon. Ang tanong ko sa iyo ngayon, willing ka bang gamitin ng Panginoon? And if you are willing, you raise up your hands to God. Come on! Lahat ng willing, magsusurrender. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave. Come on, church. Lahat ng naniniwala at gusto na gamitin siya ng Panginoon. Come on. He has opened. Kausapin mo si Lord, Lord, use me. Come on. He will never fail. Church, maraming broken. Maraming rejected. Kung titignan yung paligid mo, andyan lang sila. He will never Gusto ka gamitin ni Lord. Gusto ka gamitin ng Panginoon. leave us. Kung nandito ka ngayon at sinasabi mo na, Lord, matagal na akong Christian. Pero naging komportable na lang ako. Naging consumer na lang ako ng blessing. Pero hindi na ako naging carrier ng compassion mo. Pwede ba this time, Lord, patawarin mo po ako. Lord, patawarin mo ako kung yung compassion na meron ka, hindi ko yun nabibitbet, Lord. Church, today, sabihin mo sa Lord, Lord, ito yung araw na babalik ako sa mission. Come on. Today is the day na babalik ka sa mission. Babalikan mo yung mga outcasts. Babalikan mo yung mga rejected. Babalikan mo yung mga hindi nilalapitan ng tao. At ikaw mismo lalapit. Ikaw mismo yayakap. Ikaw mismo makikinig sa kanila. Come on. Raise to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. God is with us. He will go before. He will never
Kung this time, sinasabi mo na, Lord, gusto ko maging bahagi ng greater works. Lord, gusto ko maging instrumento para merong maligtas. Gusto ko maging instrument, Lord. Gusto ko magkaroon. Gusto ko rin magamit in discipleship. Gusto ko merong mga tao na makakilala pa sa'yo. Church, gusto ko malaman mo, it's time for you to stand out. This is not a call for perfection. This is a call to availability. Because God is not looking for perfect people. He is looking for willing. Again, if you are willing, you can pour out your heart to God right now. Lord, ito yung heart ko. I am willing, more than willing. Come on, church. Yung willingness mo, yung desperation mo na magamit ng Lord, pwede mong ipakita ngayon. Come on. Lord, use me. Lord, use me. Oh, come on, church. God is able in His name. Come on. Lord, gamitin mo ako. For the Lord our God is able. Lift Him up. He defeated the grave. Raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God. Lord Jesus, Panginoon, maraming salamat. Dahil hindi mo lang kami niligtas para magkaroon ng lugar sa langit, Panginoon. Tinawag mo kami para maging bahagi ng misyon mo dito sa lupa. Panginoon, we pray na patawarin mo kami sa mga panahon na naging komportable kami at nakalimutan na namin yung mga tao sa paligid namin na nangangailangan din ng pagmamahal na galing sa iyo. Ngayong araw na to, Panginoon, isinusuko namin muli ang buhay namin sa iyo. Lord, gamitin mo kami. Gawin mo kaming daluyan ng habag. Gawin mo kaming daluyan ng pag-ibig. Lord God, at ng mga gawain, Lord, na gusto mong gawin namin, Lord God, sa mundong ito. Gamitin mo kami bilang bibig mo upang ipangaral ang gospel. Ang aking mga kamay, Lord God, para maglingkod. Ang aming mga buhay upang magbigay ng pag-asa. And Lord, starting today, hindi na kami mabubuhay para sa sarili namin. Mabubuhay kami para sa iyong kaharian. Lord, once again, here we are. Nandito kami, Panginoon. Send us. I-send mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Lord God, bilang extension ng mission mo. Hindi para ma-outshine ka, kundi para gawin yung mga bagay na nasimulan mo sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, church, may we stand up? May we stand up right now? And right now, as we leave this place, remember this. The compassion of Jesus must continue through this church. The mission of Jesus must continue through His people. At gagamitin ka ng Diyos. And the power of the Holy Spirit will make it possible. Hindi pa tapos ang kwento. Ikaw ang susunod na kabanata ng ginagawa ng Diyos. So right now, love like Jesus. Serve like Jesus. Preach like Jesus. Disciple like Jesus, because you are not called to admire His mission from a distance. You are called to continue God's mission through the help and power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.